Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay araw ng Panginoon at tayo po ay nasa ikatlong linggo ng ganito pong paraan ng pagsamba. Marahil po napansin po natin na sa loob lamang ng 3 linggo ay nakita po ng buong mundo, nasaksihan po natin lahat, na yung mga tao na hinahangaan at ipinagbubunyi ng mga tao, ito po mga movie stars, mga NBA players, mga sikat na kinikilalang tao, mga politicians, ay napansin po natin na hindi po sila mahalaga ngayon. Bagkus ay nakita po natin na ang mga importanteng tao ay mga health workers, frontliners, mga truck drivers na naghahatid ng mga pagkain at pang-araw-araw na pangailangan ng mga tao. At nakita po natin na ang importante ngayon ay hindi itong mga movie stars na ito, kundi itong mga groceries. Ano ho? At nakita natin na itong mga taong hinahangaan natin ngayon ay nahinto lahat yung kanila pong mga ginagawa. At maging sila, karamihan ay hindi makaalis sa kanila pong mga bahay. No, sa loob ng 3 linggo, gaya ng ginawa ng Diyos sa lupain ng Egypt nang siya maghatid ng salot, tinanggal ng Diyos lahat, everything na sinasamba ng tao. Lahat ng mga higit na pinapahalagahan ng tao na kanilang sinasamba halos ay inihintong lahat ng Diyos. Man, worship athletes, NBA players, God locked down their stadium, sports arena, sports center, yung sinasamba ng tao na mga musician, rock singer, rock star, ang kanilang mga concert ay nahintong lahat. Alright? Mga sinehan, TV station, na madalas na higit na importante sa mga tao, isinarading lahat ng Diyos. Ang kanilang mga programa nahintong lahat. Maging ang ekonomiya po natin, ekonomiya ng bansa, ang stock market, na-cancel. Hinto. Tigil lahat. But this morning, mga kapatid, I want to show you, mula po sa Biblia, ito mga bagay na anuman ang mangyari, ay hindi po dapat mahinto. Yes, mula po dito sa Biblia, ay ibig ko pong ipakita this morning na may mga bagay ang Panginoon sa Biblia in which we must continue. No matter what, may mga bagay ang Diyos na hindi dapat mahinto. At ito po ngayong umaga ang ating pag-uusapan. Kaya this morning, ang ating pong minsan ay pinamagatang no matter what, continue. No matter what, continue. Number 1, ano man ang mangyari, tayo as a Christian, we must continue in the Word of God. We must continue in the Word of God. In John chapter 8 and verse number 31, the Bible says, "Then said Jesus to those Jews which believe on Him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed." Yes, Christian, ano man ang mangyari, we must continue. We must stay in the Word of God. Magpatuloy tayo, manatili tayo sa salita ng Diyos.
No, sa ganito mga pagkakatabutin, ang tao ay naghahanap ng comfort, ang tao ay naghahanap ng pag-asa, ang tao ay naghahanap ng kaaliwan. No, saan ka kukuha? Saan ka tatakbo? Saan ka hahango ng pag-asa mo? Saan ka hahango ng iyong tatag? Saan ka kukuha ng direksyon? Ano bang gagawin ko? Saan ba pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka kukuha? Now, let me remind you, Christian, the Bible says in Romans 15 and verse number 4, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope." Yes, Christian. Sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. The Bible gives comfort. Yes, the Word of God comfort us. Ito yung umaaliw sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Dito tayo nakatingin sa mga pangako ng ating Panginoon. And the Bible gives direction. In Psalms 119 verse 105, ano ang sabi ng Bible? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Narito yung direksyon. Narito yung ilaw. And the Bible sustain and strengthen us. Ito nagbibigay ng lakas sa atin. Ito nagbibigay sa atin ng dulong, ng talino, ng tatag. We need the Word of God as a baby needs milk. The Bible says, as newborn babes desire the sincere milk of the Word. Tulad ng sanggol na bagong panganak, nasa inyo yung gatas na walang daya, na sa pamamagitan ito'y lumago kayo. We also need the Bible as solid food. Ito yung ating gatas at ito yung solido. Ito yung solidong pagkain na nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang mga trabaho, opisina, nahinto. Ang transportasyon, nahinto. Ang mga eskwelahan, nahinto. Lockdown. Alright? At hindi natin alam kung kailan magsusimulang muli. But the Word of God must continue. We must continue in the Word of God. Walang dahilan para mahinto ito. Kaya nga, ginagawa natin itong gantong paraan. Kapag ka Sunday night, meron pa rin tayong pagsamba kahit sa ating mga tahanan. Anong dahilan? Bakit meron ito? Because we must continue in the Word of God. God expects us to continue in His Word. We must continue, we must stay in the Word of God. Kailangan natin ng feeding ng Kanyang salita. Kailangan natin magpatuloy na makinig, alright, at magsaliksik ng Kanyang salita. In 2 Corinthians chapter 4 and verse number 16, the Bible says, "Kaya nga hindi kami nang lulupaypay. Hindi kami napapagod. Bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina." Bakit? Hindi tayo palakas, tumatanda tayo, nanghihina yung ating katawan. Ngunit ang aming pagkataong loob, our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Alright? Ang pagkataong loob ay nababago araw-araw, nare-renew day by day. No, sa paanong paraan marirenew yung ating outward man? Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Kaya nga, lagi natin iniisip, iniisa-isa natin yung ating mga membro, yung mga membro ba namin doon sa Linbid, yung mga membro namin doon sa sulok ng Montserrat, nasaan kaya sila? Wala tayong kontak. Kaya iniisip natin na kailangan kasi yung continuous feeding ng ating mga kapatiran. Pagka nawala itong Word of God na ito, saan nakukuha ng saan ka hahango? Wala kang hanguan. Pag walang feeding ng Word of God, ang mag-feed sa'yo, media. Okay? Media. Mga balitang ito na magpapahina lamang ng iyong loob. Alright. Can you imagine? Ulitin ko lamang sa inyo. No? Huwag mong bilangin ang namamatay. Huwag mong bilangin ang nagkakasakit na para bang hinihintay mo na lamang na isang araw ikaw na ang kasunod nila. As a Christian, may pag-asa tayo. Alright. The Bible says about the mercy of God, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan ng Panginoon. So we must continue in the Word of God. Para meron tayong comfort, direction, alright, ano pa, strength na binibigay ang Panginoon. In John chapter 8 and verse number 47, the Bible says, he that is of God, heareth God's word. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. We must continue in the Word of God. We must continue to search, to listen to the Word of God. The Bible says, search the Scriptures. Yun ang utos ng ating Lord, di ba? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. We must continue in the Word of God. And then, secondly, John 15 and verse number 9. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Ano man ang maganap, ano man ang maganap, no matter what, we must continue in the love of God. Huwag natin pong kakalimutan that there is nothing that can separate us from the love of God na kay Kristo Jesus. In Romans chapter 8, in verse number 35, napakadakilang katotohanan na wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Romans chapter 8, and verse number 35, the Bible says, who shall separate us from the love of Christ? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tribulation ba? Distress? Persecution? Famine? Nakedness? Or peril? Or sword? Sabi ni Pablo, as it is written, for thy sake we are all killed all the day long. Dumadanas sila ng persecution. Dumadanas sila na yung kanilang mga kapatiran ay pinapatay dahil kay Kristo. But in verse number 37, sabi po ni Pablo, nay, in all these things, we are more than conquerors. Ngunit sa lahat ng ito, tayo ay higit pa sa mapagtagumpay through Him that loved us. Bakit daw tayo higit pa sa mapagtagumpay? Anong dahilan? Dahil kay Kristo na umibig sa atin. Yes, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Sabi po ng dakilang apostol, for I am persuaded. Lubos akong naniniwala na na kamatayan man, buhay man, mga anghel man, anumang nilalang, anumang kapangyarihan, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall able to separate us from the love of God na kay Kristo Jesus. Yes, Christian.
wala nang makapaghiwalay natin. There is nothing that can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Tayo po'y ligtas, naligtas, not because we love God. Tayo ay naligtas at mananatiling ligtas, hindi sapagat umibig tayo kay Kristo, kundi siya ang umibig sa atin. At yung pag-ibig niyang yon ang dahilan kung bakit kanyang inihandog ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At itong pag-ibig ng Diyos na ito na natanggap natin, ay mayroon siyang kaakibat na pangako na hindi na mawala, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Dahil sa katotohanan diyan, hindi din nararapat na tayo ay magbago pa sa Kanya. Hindi rin nararapat na magbago pa ang pag-ibig natin sa Panginoon. Or mag-akala tayo na tayo ay pinababayaan niya, na para bang ibinilang niya tayo sa mga makasalanan. No. God never changed and His love never changed. So don't let anything come between you and God. No matter what, we must continue in the love of God. We must continue in the love of God. Kaya nga yung ating pagsamba, ito man ang sitwasyon ng buong mundo, tuloy ang pagsamba natin. Meron tayo sa umaga, meron tayo sa gabi. We must continue in the love of God. And this morning, kung may pag-aalinlangan ka pa sa pag-ibig ng Diyos, go back to Calvary. Go back to Calvary. Balikan mo yung krus ng doon sa Kalbaryo. And look unto Him. Masdan mo yung Kristo natin na nakapako, nakabayubay doon sa krus. Na nagsasabi, ang lahat ng ito'y ginawa ko alang-alang sa iyo. Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. We must continue and stay in the Word of God, and we must continue in the love of God. Number 3, we must continue in the faith of God. We must continue in the faith of God. Sa panahong ito, huwag magkulang, huwag manghina yung ating tiwala sa Panginoon. In Acts chapter 14 and verse 22, dito makikita nyo na dinadakip, ibinibilanggo yung mga lingkod ng Panginoon. Sinasaktan sila. Pinahihirapan sila. Mayroon taggutom na sila nararanasan. At ito po dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. But in Acts chapter 14 verse number 22, the Bible says, confirming the souls of the souls of the disciples. Bumalik sila Pablo, bumalik sila Barnabas doon sa isang lugar na ang kanilang layunin is what? To confirm the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. Ang kanilang layunin is what? Hamunin at paalalahanan ang mga lingkod ng Lord na magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya, that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. So no matter what, we must continue
in the faith of God. We must continue in the faith of God. Sa mga suliraning ito na nagaganap, hindi lamang sa bansa natin, kundi sa lahat ng panig ng mundo, as a Christian, we are not looking for science, China or the US, to solve this problem. Hindi sila ang ating inaasahan at pinagtitiwalaan nating lulutas ng suliranin ito. Tayo ay nakatingin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So we must trust God. No matter what the circumstances of life, we must continue in the faith. Tayo umaasa sa Kanya na ang Diyos ang papakain sa atin. Tayo umaasa sa Kanya na Siya ang mag-iingat at bibigay sa atin ng mabuting kalusugan nating kailangan. Natatakot ka ba na magugutom ka? Natatakot ka ba na isang araw ay wala na tayong mabibili sa palengke at magtataggutom? Doon ang katingin ng tao. Sabi nga ng iba, paano kung ito'y umabot pa ng 1 month pa, another 2 months pa, baka wala na tayong makain. Christian, we must continue in the faith of God. In the book of Matthew chapter 6, verse 25 to 26, ano ang sabi ng Panginoon? Ano yung kanyang pangako sa atin? Ano yung kanyang pangako? Tayo ay ibibilang niya sa mga masama? No. Sabi ng Panginoon, therefore, I say unto you. Kaya nga't sinasabi ko sa inyo, huwag mong ikabalisa kung anong inyong kakainin o anong inyong iinumin. Sabi ng Lord, behold, masdan nyo yung mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, wala silang kamalig upang mag-ipon ng kanilang pagkain, datapot ang inyong Ama na nasa langit ay pinakakain sila. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga maya? In verse number 27, kung titinig niyo mabuti, sabi ng Lord, sino sa inyo na sa kanyang kabalisahan ay nakapagdagdag ng kaarawan sa kanyang buhay? Sa panahon ito makikita mo, hindi mahalaga alahas, hindi mahalaga yung damit, hindi ba? Hindi mahalaga yung mamahali mong bag na nagkakahalaga ng $250,000. Hindi mahalaga yung kung maganda yung sapatos mo. Nasapasin mo yun? May mga tao ba na ngayon na naghahanap ng magandang sapatos, magandang damit? Ito ba yung panahon para ipagyabang mo yung alahas mo? No. Anong importante sa tao? Nakita ng tao. Ano ang mahalaga? Yung pagkain para sa kanilang buhay. Ano ang mahalaga? Alahas? No. Vitamins. Medicine. Kasi yun ang ibig sabihin ng Lord sa verse 27. Ang importante yung buhay mo. Pero yung buhay mo nasa kamay ng Panginoon. We must continue in the faith. Remember Noah? At yung kanyang pamilya? Na-lockdown sila sa arko. Di ba? Amen? Si Noah at ang kanyang buong sambahayan ay na-lockdown sa arko. Now, how many days? How many days? 370 days. Tayo, month lang, di ba? Sinawad ang kanyang pamilya, kulang-kulang 1 taon sa arko.
ni hindi sila nagbukas ng bintana o ng pinto. Lockdown. Alright? Sapagkat kahit sila po'y babayaang makalabas para bumili ng pagkain, saan sila bibili? Ha? Pero nag-worry ba sila? Nag-alala ba sila? Ano Lord, anong kakanin namin? Anong iinumin namin? No. Because God is the one that sent the flood, and God is the one that put Noah and his family in the ark. Hindi nag-worry si Noah tungkol sa kanilang food and drinks. God provides everything they need. Hanggang matapos yung baha. So dahil I really believe God allow it. Ipinahintulot ito ng Panginoon. Siya ang magpo-provide sa ating kanyang mga anak. So are you listening? Continue in the faith. Continue in the Word of God. Magpatuloy tayo sa kanyang salita, sa kanyang pag-ibig. Huwag kang mag-isip na pababayaan kanya. Pinagmalasakitan niya yung kaluluwa mo. Pagka sa pagmamalasakitan niya yung buhay mo magpahanggang sa ngayon. Hanggang makauwi tayo sa kanyang kaharian. Sambahin mo siya. Ibigin mo siya. Yan, ano man ang maganap, we must continue in the faith. And lastly, 2 Timothy 3, verse 14. At taas kong ulitin sa inyong muli, na ang Diyos ay mayroong napaka-importanting lesson sa ating lahat. I really believe na hindi na kung loobin ng Lord na ito'y matapos, wag tayo hindi niya naniniwala ako na wag dating hayaan na wala tayong natutuhan sa bagay nito. Because number 4, we must continue in the lessons of God. Gaya ni Peter, binanggit niya na yung alam nyo na, ipapaalala kong muli sa inyo. In 2 Timothy 3 and verse number 14, but continue thou in the thing which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. We must continue in the things na ating natutuhan. Continue in the lessons of God. We must continue in the lessons of God. Gaya ng nasabi po natin at na-discuss ninyo last Sunday night sa inyong family worship. We must take this pandemic as a lesson. Members, we must take this pandemic as a lesson and a call on God. Maging aral ito sa atin pare-pareho. Magsilbi itong panawagan ng Diyos sa atin. Ng Diyos, meron siya na gustong ipagawa sa iyo. Ang Diyos, meron siyang panawagan sa iyo. Merong aral, may panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Meron siyang gustong ituro sa atin. Meron siyang gustong ipagawa para sa iyo. Pero may aral ka na bang nakuha? Meron ka na bang nagawa? Meron na bang aplikasyon sa buhay mo itong mga nakaraang paalala sa iyo? Mula sa family worship na yun?
Kaya ang ating panalangin at panalangin ng maraming mga kapastoran, Lord, magdulot ka po, Lord, ng worldwide revival. Worldwide revival sa mga tunay na mananampalataya. Mag-uumpisa ito sa iyo, sa iyong pamilya, din sa ating church, at sa lahat ng churches ng Lord, sa lahat ng panig ng mundo. Kaya nga, sa ating family worship, ulitin ko, ano sa palagay mo ang itinuturo ng Diyos sa iyo? Anong aral ang nais niya na iyong matutuhan sa pangyayaring ito? At matapos na ipahintulot ng Diyos na ikaw, ako ay makatawid sa pandemic na ito. Yun ang ating panalangin, hindi po ba? Na Lord, huwag po magkaroon nito sa aming pamilya. Na Lord, huwag po akong magkaroon nito. Now, yes, kung sa biyaya ng Diyos nga ay makatawid ka sa pandemic na ito, ano naman ang plano mong gawin? Anong gagawin mo na para sa Panginoon? Huwag nawang mangyari na pagkatapos ng lahat nito, back to normal ka lang. Walang naging revival. Wala kang natutuhan. Babalik ka na lang sa dati. Huwag sanang mangyari na karamihan sa atin, nag-iisip ka, pag natapos ang lockdown, doon ka pupunta. Oh, bad. Evil yun. Ngayon pala, pinakikita mo, ungrateful ka. Di ba? Huwag mo nang isipin yung layong. Isipin mo, paano mo siya pasasalamatan? Ano ang ihahandog mo sa Diyos? Na naghandog ng napakadakilang bagay sa buhay mo. Itinawid ka ng Panginoon, magkaroon ka naman ng dedikasyon. Magpatuloy tayo. Manatili tayo sa Panginoon. Alright? Kung hindi ka paligtas, maligtas ka na. Kung ligtas ka na, pero wala kang katapatan sa Panginoon, tamad kang mag-church, tamad kang mag-Bible, puro layo ka lang, sana ito yung pagkakataon na ma-revive ka. At magkaroon ka na ng commitment na, Lord, pag natapos na ito, babalik ako sa Calvary. Babalikan ko yung mga dati kong ginagawa. Maglilingkod ako sa iyo. Ihahandog ko yung buhay ko sa iyo. At ang aking buong pamilya. Kaya nga, no matter what, we must continue in the Word of God. And we must continue. We must continue in the love of God. And we must continue in the faith and in the lessons of God. Hindi pwedeng wala siyang itinuturo sa iyo. Hindi pwedeng wala siyang panawagan sa iyo. Hindi pwede. Alright? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Lord, sa mga aral na iyong itinuturo, ibinibigay sa amin sa ganitong mga pagkakataon. Oh, Lord, I pray for the great revival, worldwide revival. Yung pag-alabing ang pananampalataya, pag-ibig ng iyong mga anak na nasa buong sanlibutan. Higit doon, Lord, sa aming bansa. And I pray, my Lord, sa humility, submission, at buhay na isusuko pa sa iyo ng iyong mga anak. Salamat po sa iyong butihan. Patuloy mo po kami ingatan, aking dakilang Diyos. At ang mga may karamdaman, Lord, bigyan mo ng kagalingan. Ang mga nanghihina, Lord, bigyan mo ng kalakasan. Ang nawawalan ng pag-asa, Lord, bigyan mo ng pag-asa at karagdagan pang pananampalataya at kagalakan sa iyo, Panginoon. Oh, Lord, I pray sa mayroong mabigat na karamdaman ngayon, ang kagalingan at karagdagan pang buhay. Salamat po sa lahat ng ito.
sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.